Kapag matindi na ang baha, karaniwang gumagamit ang mga rescuer ng rubber boats para iligtas ang mga nasalanta. Pero dahil madali raw masira ang ganitong uri ng bangkay, sinusulong ng isang grupo ang paggamit ng bangkang yari sa fiberglass na di hamak daw na mas matibay kesa sa rubber boats. Balitang hatid ni Micaela Papa. Nang humagupit ang habagat noong nakalipas na linggo, kapantay na lakas at tapang ang ipinamalas ng mga rescuer na sumaklolo sa mga nasalanta. Pero kung di bumigay ang mga rescuer, kaliwat kanang nagsukuan ang mga rubber boat nila. Ayon sa NDRRMC, matagal nang sakit ng ulo ang mga rubber boat na di raw akma sa sitwasyon ng baha sa Pilipinas. Ang problema lang natin ay yung pag-penetrate doon sa mga iskinita, yung kung interior, that's it. Interior yung papasukin mo. So you're not sure kung mayroon doon mga bakod na mayroong matutulis. At dahil kailangan pang i-import mula China, hindi rin daw biro ang presyo ng mga palutang na ito. Mahigit 700,000 piso ang halaga ng isang rubber boat na ibinid noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Kaya naman naghahanap na ang NDRRMC ng matibay at murang alternatibo sa rubber boat, tulad ng fiberglass boat. Ang grupong buklod tao ng Barangay Banabas sa San Mateo, Rizal, taong 1997 pa raw nagsimulang gumawa ng fiberglass boat. Raw materials are available locally. Polymer products. And then lightweight. At kung masisira, eventually very remote, yung talagang silang-sira, mari-repair. Ito yung isa sa mga original na bangka na ginawa nila noong 1997 at hanggang ngayon, kita nyo, buo pa rin ito. Katunayan, nagamit pa nga raw ito sa rescue operation noong nakaraang linggo. Dahil nga sa sukat nito na 8x4, kasyang-kasya ito sa mga nabahang iskinita. At dahil gawa sa fiberglass, napakagaan daw nito. Katunayan ayan, 2 tao lang ay kaya na itong buhatin. Ang bangkang kasukat ng standard rubber boat, wala pa sa kalahati ng presyo nito. At dahil gawang Pinoy ang fiberglass boat, nagsisilbi na rin itong kabuhayan ng ilang residente ng Barangay Banabas sa San Mateo, Rizal. 500 pesos ang neto ni Mang Al kada araw sa paggawa ng fiberglass boat. Di malayo sa kinikita niya dati sa mas mabigat na trabaho sa construction. Ngunit mas matimbang pa raw sa ginto ang isinusukli ng kanyang pagkayod ngayon. Nakakataba ng puso na yung ginagawa mo ay nakakasabay pala ng kababayan namin dito. Micaela Papa, GMA News.